A blessed Friday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Welcome po ulit dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Ayan, at tayo po ay pagpapatuloy ng ating gawain. Tayo ay gaganap ulit at mag-aaral ng isa na namang magandang lesson, no? At magandang mensahe mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay mag-umpisa na, no? Dito sa ating gawain. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ulit sa oras na ito, sa pagkakataon na ito na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat Panginoon sa araw na ito at sa pag-iingat mo sa aming buhay, gayon din sa pag-iingat mo sa mga mahal namin sa buhay. Ama, patuloy mo pong basbasan ang gawain na ito. Basbasan mo po ang bawat isa na nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito. Tulungan mo, Panginoon, ang lahat ng aming natututunan sa gawain na ito ay patuloy na ikalago ng aming pananampalataya. Tulungan mo rin, Panginoon, na ang iyong lingkod, Panginoon, tulungan mo po ako na maibahagi kong yung mga salita ng tama at may karunungan at may kalinawan, Panginoon. At tulungan mo rin na ang bawat isa sa amin ay lumago at maging liwanag sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay at mga pagkakasakit. Tulungan mo pong mapagtagumpayan ng bawat isa ng iyong mga anak, Panginoon, ang mga pagsubok na ito, at tulungan mo na kami ay gumaling sa aming mga karamdaman. Patuloy ko rin hinihiling, Panginoon, na linisin mo po ang aming puso't isipan at lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Welcome po ulit dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating morning devotion. Nandito po ulit tayo sa ating online live, no, devotion. At sa ating buhay, no, bilang mga leader o nasa leadership journey, madalas nating hinahangad yung tagumpay at mga pagpapala. Pero ang itinuturo sa atin ng ating devotional guide sa araw na ito ay napakalinaw, napakasimple at napakalinaw. Ang sabi rito, diligence is the mother of good fortune. Again, diligence is the mother of good fortune. Amen. Welcome po ulit, no? Ang title nitong ating morning devotion ay Diligence Brings Reward. Ang tunay, no, na pagpapala at magandang kapalaran ay hindi lamang nagmumula doon sa ating umaasa tayo, no, na ipagkakalob ng Panginoong Diyos nang wala naman tayong ginagawa. No? So, ito ay bunga din. No? Ang pagpapala ay bunga din ng ating pagiging diligente at maingat sa ating mga responsibilidad. Ayan. Batiin ko lang, no, ang aking pinsan. A blessed morning sa iyo, Ading Joyce. Ayan, good morning, good morning. And sa ating pagpapatuloy, no, today's Bible verse ay matatagpuan natin sa aklat ng Proverbs chapter 10 verse 4. Ang sabi, the hand of the diligent makes rich. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos, no, ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Maikli lamang itong binasa natin, pero napakamakapangyarihang paalala. Ang kamay ng taong masipag, maingat at tapat sa ginagawa ay ang kamay na pinagpapala. Ito ay pinayayaman, no, ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Dito sa ating illustration, meron tayong story dito na ating babasahin. Ayan. A blessed morning din kay Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Okay, so basahin natin, no, para mas lalo nating maunawaan itong ating topic ngayon, kung gaano kahalaga yung diligence, no,
at kung ano yung pwedeng mawala kapag tayo ay nagiging pabaya, no? Pakinggan natin yung kwento tungkol kay Noel Borja mula sa Malay-Balay, Bukidnon. Yan. Hindi pa ako nakarating sa Bukidnon, no? Pero maganda raw itong lugar na ito. Ayan. Siya ay taga Malay-Balay, Bukidnon. Okay. Basahin natin, no, yung kanyang kwento. Noel Borja of Malay-Balay, Bukidnon, Philippines, would have been the youngest Philippine millionaire on record. Wow. At alas, it was not to be. So, hindi nangyari. Bakit kaya? Borja had 30 days in which to appear before his grandfather's executor so that he might receive the $116 million that his father left him as his sole heir. Unfortunately, the letter from the executor ended up in the dead mail section of the Bureau of Posts and the deadline expired. Borja never appeared. Why didn't Borja receive the notice? He had moved from a boarding house in Manila without leaving a forwarding address. Yun naman pala. His own negligence left him without a solid basis on which to appeal. Tama. So the opposite of diligence is not necessarily laziness, but often negligence. We should be certain to take care of routine tasks, follow normal procedures, and fill out necessary forms. Borja lost far more than money because of his lack of diligence. A new standard of living, a new opportunity for giving, and a new outlook on life were all within his grasp. Diligence will always bring an abundant reward. Amen, amen. Si Noel Borja ay maaari sanang maging youngest Philippine multi-millionaire on record, no? Siya kasi, no, yung nag-iisang, siya lamang yung tagapagmana, no? Siya yung naging tagapagmana ng kanyang lolo na nag-iwan sa kanya ng pamana na nagkakahalaga ng $116 million. Wow, magkano yan in peso? Magkano na bang dollars ngayon? 60, no? So times 60 pa yung 116 million, no? Abot na ito ng billion siguro. So, the opportunity, no? Merong opportunity na dumating sa kanya. May 30 days lang si Borja para humarap sa executor ng kanyang lolo upang makuha yung kanyang mana. Pero eto ang naging resulta, no, ng kanyang diligence or the cost result of diligence, no? Imbis na makuha niya, hindi dumating, no, si Borja sa loob ng 30 days. Bakit? Dahil lumipat siya ng tirahan, tumira siya sa isang boarding house sa Manila nang hindi man lang nag-iiwan ng forwarding address, no? Dahil 'di ba tayo minsan ganyan no? Kumbaga naisip lang natin na gusto ko ng bagong environment, gusto kong mag-start ng bagong buhay. So, excited tayo minsan na hindi natin iniisip yung mga bagay na, yung mga maliliit na bagay na katulad nito, no? Kausapin yung kanyang kapitbahay na, ay baka may maghanap sa akin o baka may mga sulat na dumating sa akin. Naman ako, message ako, ganyan, no? So, usually ganun no? Although sa panahon natin ngayon, hindi na ganito kasi meron ng internet, no, at ngayon hahanapin ka na nila sa Facebook or may email naman na, no? Pero syempre nung panahon na yon wala, kaya sayang, no, yung opportunity na yon dahil sa kaunting kapabayaan na ito. Yung sulat mula sa executor ay napunta sa dead mail section ng Bureau of Posts hanggang sa lumipas na yung deadline. At dahil doon, no, nawala na sa kanya yung buong pamana
nang walang pagkakataong maka-appeal. Ayan, wala na siyang chance to appeal. Kasi yun yung naging dahilan, no? Lack of diligence. So, the real opposite, no, of diligence, ito yung kabaliktaran, no, ng diligence. Sabi dito sa ating guide, no, dun sa binasa natin kanina. The opposite of diligence is not necessarily laziness, but often negligence. Yun, no? Hindi naman ibig sabihin, no, na naging tamad, no, si Noel Borja, kundi naging pabaya siya. Yan. So hindi ibig sabihin, no, na kaya tayo nawawalan ng mga opportunity dahil tayo ay dahil tayo ay tamad. Minsan nga masipag tayo eh. Pero, no, minsan kadalasan, no, nagiging pabaya rin tayo. Hindi man natin sinasadya yung kapabayaan sa mga maliliit na bagay gaya ng hindi pag-aayos ng mga papel. Ayan. Naalala ko tuloy kami, no? May mga bills tayo or may mga yearly babayarin, no, na pwedeng nakakaligtaan natin dahil nga nagiging abala tayo, no, sa mga marami nating gawain, no? So, yung minsan din, no, yung hindi tayo nagiging mahusay doon sa ating pag-handle ng o pagsunod sa tamang proseso sa ating mga trabaho. Minsan pagka sanay na tayo, no, ginagawa na lang natin ng paulit-ulit. Yun, naalala ko tuloy yung nadulas ako, no? Kasi bagay na hindi ko na iniisip, no, kasi nga regular ko nang nagagawa. So yung mga ganung bagay is kapabayaan din, 'di ba? Nagkaroon ako dati ng problema sa trabaho dahil sa yung aking ginagawa is copy paste, no, hanggang sa na-copy ko yung hindi tama, na i-paste ko doon sa maling lugar. So it caused a lot of damage, no? Hindi ko napansin. Simple lang yung ginawa ko, copy paste, no? Pero dahil minsan, no, akala natin tama naman yung proseso ko, ganyan. So hindi na natin dino-double check. Yan. So isa rin yun, no, sa mga kapabayaan o pagbabaliwala, no, sa mga simpleng daily tasks. Yung mga kapabayaan na yon sa mga simpleng daily tasks ay pwedeng magdulot ng napakalaking pagkawala, no, o napakalaking mga loss sa atin. Ayan. So, meron tayong tatlong key takeaways for leaders sa umagang ito. Number 1, take care of routine tasks. Huwag nating baliwalain, no, yung mga maliliit o paulit-ulit na gawain. Fill out the necessary forms, follow procedures, and handle the details with care. Number 2, negligence, no? Cost opportunities. Hindi lang pera yung nawala kay Borja, no? Nawalan siya ng bagong lifestyle, no? Pagkakataong makatulong sa iba at bagong pananaw sa buhay. Ayan. And last, no, but not the least, yung diligence, no, brings abundant reward. When we handle small details with diligence and care, God positions us to receive His full blessings and trust us with bigger things. Ayan, amen. Napakagandang paalala po, no, sa atin lahat, no, ngayong umaga na ito, no, na maging maingat tayo sa ating mga ginagawa, huwag tayong pabaya. Ayan. At maging mapanuri. Ayan. So muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa lesson na ito na aming natutunan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin ng kahalagahan, Panginoon, na maging maingat kami sa aming mga ginagawa at maging marunong kami, tumupad kami sa mga tamang
procedures. Huwag kaming maging pabaya. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay maging marunong upang wag naming mapabayaan ang lahat ng mga responsibilidad na pinagkakatiwala mo sa amin. Lalo't higit sa iglesia, sa mga gawain sa iglesia, tulungan mo, Panginoon, na magawa namin ang lahat ng ito ng tama at may karunungan. At patuloy mo po kaming tulungan, Panginoon, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa napakadami mong pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. No? Kanina pa may lumilipad-lipad dito. Ayan, see you again next week. No? Happy weekends po pala sa ating lahat. But later, no, meron pa tayong evening devotion sa pangunguna ni Brother Jonel, sa aking inaanak Jonel. Ayan, at so again, take care and God bless.